Magandang umaga po sa inyong lahat Magandang umaga rin po, Father. at welcome po sa International Shrine of Saint Padre Pio. Kasama po ng inyong mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito, espesyal nating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na yung nasa kanilang tahanan at yung mga naghihirap na kaluluwa sa purgatorio. Maaring kasama dyan ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Ipinagdadasal din natin ang kaayusan at kapayapaan ng bansa. Ganoon din ang ating mga namiminuno. Kasama nating ipinagdadasal ang pastoral intentions ng ni Pope Leo at ng Arsobispo ng Lipa at Arsobispo o Obispo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan sa Diyos. Lalo na yung mga kasalanang tayo lang at ang Diyos ang nakakaalam. Ihingi natin ang tawad ito sa Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ng mga hari. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay, pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan
o babayaran sa iyo. Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno. Umuwi si Acab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, ano ba ang sinasama ng loob mo at di ka makakain? Sumagot ang hari, kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan ko o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan niya ako at ang sabi hindi raw niya maring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Wika sa kanya ni Jezebel, halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Iririgalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat. Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinataka ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod sa tinitirhan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin niyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos niya ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabat ay nilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabat na taga Jezreel. Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Acab at sinabi rito, hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya. Nang malaman ni Acab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ako'y dinggin poon, aking Panginoon. Sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at nagpapatulong. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig niyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa inyo sa kanang pisngi, iharap mo sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa po marahil sa pinakamahirap na aral na itinuturo ng ating Panginoong Hesus ay ang narinig natin ngayon sa Ebanghelyo. Sapagkat likas sa ating mga tao na kapag tayo ay nasaksaktan, meron tayong pakiramdam na gusto rin nating makasakit. Yung minsan kapag tayo ay napahiya, nandun sa kalooban natin minsan yung pakiramdam na kailangan kong makabawi. O kaya naman kapag may nakagawa sa atin ng masama, minsan ang naiisip natin, kailangan kong makaganti. Ngunit mga kapatid, iba ang itinuturo ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon. Sinabi niya, narinig ninyo na sinabi noong una, ang tinutukoy po ay yung una, kapanahunan sa lumang tipan, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon ay sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. At nagbigay pa siya ng halimbawa, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Kapag ipinagsakdal ka para makuha ang iyong baro, ibigay mo pa ang iyong balabal. Kapag may nagpapasan sa'yo sa 1 kilometro, doblehin mo. Kapag may nanghihingi sa'yo, magbigay ka. Sa unang tingin, parang pong napakahirap gawin ito. Ngunit, hindi ibig sabihin ni Jesus ay hayaan na lamang natin na apihin o tanggapin natin ang walang katarungan. Ang nais ituro ni Jesus ay huwag nating hayaang manaig ang galit, ang puot, at paghihiganti sa ating mga puso. Sapagkat kapag gumaganti tayo mga kapatid, madalas lalong lumalaki ang sugat at hindi natatapos ang alitan. Ngunit paano natin ito maisabuhay? Paano tayo makakaiwas sa paghihiganti kapag tayo ay nasasaktan? 3 bagay. Una, matuto tayong manahimik at magdasal bago kumilos. Maraming sugat ang lalong lumalala dahil sa mga salitang nasasabi natin kapag tayo ay galit. Kaya, minsan, ang ilang sandaling pananahimik at pananalangin ay nakakatulong upang luminaw ang ating isipan at ang ating puso. Ikalawa, kung may problema sa tao, piliin natin ang fraternal correction kaysa paninira o pagganti. Kausapin natin ng maayos at may pagmamahal. Hindi upang saktan siya o ipahiya, kundi upang maituwid
ang hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan. At ang ikatlo, sikaping unawain ang pinagdaraanan ng kapwa. Hindi nito inaalis ang pagkakamali, ngunit kadalasan ang pag-unawa ay nagbubukas ng daan tungo sa pagpapatawad. Kaya nga ang salitang unawa ay maaaring magmula sa salitang una ay awa. At ito po mismo mga kapatid ang ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagiganti. At nang siya'y nabayubay sa krus, ipinagdasal pa niya ang mga taong nagpahirap sa kanya. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At dito natin nakikita, mga kapatid, na ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang gumanti. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang magmahal kahit nasasaktan. Madaling magalit, ngunit mahirap magpatawad. Madaling magkimkim ng sama ng loob, ngunit mahirap magpakita ng awa. Ngunit mga kapatid, ito ang landas na tinahak ni Kristo. At ito rin po ang landas na iniaanyayahan sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa araw-araw nating paglalakbay, sa ating araw-araw na buhay, may pagkakataong nararanasan natin ang mga ito. Hindi man literal na sinasampal tayo, pero yung mga salitang nakakasakit, yung mga pangyayaring para bang pakiramdam natin ay hindi patas, at mga taong minsan ay siyang nagiging dahilan ng ating sugat. Sa mga sandaling iyon, mga kapatid, lagi tayong may pagpipilian. Gumanti o magmahal. Magkimkim ng galit o magpatawad. Mga kapatid, ang tunay na tagumpay po ni Kristo o ang tagumpay natin bilang Kristiyano ay hindi ang makaganti sa kaaway, kundi ang hindi hayaang manaig sa ating puso ang mga galit. At sa bawat pagkakataon na pinipili natin ang pagpapatawad kaysa paghihiganti, tayo po ay nagiging saksi ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Hilingin po natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng biyayang mamuhay ayon sa Kanyang itinuturo upang sa ating mga salita at gawa ay makita ng iba ay hindi ang galit, kundi ang awa at pag-ibig ni Kristo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagulat sa bulan, sa pilayay nagpalakad at nangiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na't sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipanitulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan po ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, sa darating na June 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, and acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservations. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahing, dasalan, nagpapalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya.
Lubin mong tularan namin ng kabanal na nataaral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayo at ipahayag kanyang pagkaling at abad. Isa po ay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po sa panalangin. Tayo po ay inaayahan tumayo, gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Tayo lumapit sa Panginoon na may papuri at pasasalamat. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpanti sila daratan. Sa lupang pangakong aking inilaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Sabay-sabay po tayo sa awit. Kay Kay dakila mo, O Diyos, amang walang hangganan. Ang lahat ng liwanag, ikaw ang pinagmulan. Darating sa daigdig, yaring bukang liwayway. Tanda ng pag-ibig mo na walang katapusan. Ikaw, O Kristo, tunay namin araw. Kaloob mo ay buhay sa katawan at isipan. Digin mo ang dalangin kami iyong tulungan. Malayo sa masama't anumang kasalanan. O Espiritu Santo, sa amin ay manahan. Loob ay bigyan lakas, gawing banal ang buhay. Maghapon ay harapin sa gawang kabutihan. Sa pagsapit ng gabi ay payapang hihimlay. Mapalad silang tumatahan sa iyong pamamahay, O Panginoon. Tayo po ay magsiupo. Mahal ko ang iyong templo, O makapangyarihan Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-layang, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Panginoon, hari namin at Diyos na walang kupas. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Patid nilang nasa Siyon ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, iyong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao.
Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakaig ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Mapalad na masasabi ang sa iyo'y magtiwala. Hindi sila mabibigo, yamang ikaw ay dakila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapalad silang tumatahan sa iyong pamamahay, O Panginoon. Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas ng lahat ng bundok. Daragsa sa Kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa Kanya ay magsasabi ng ganito, hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang Kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa Kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamagitan sa mga bansa at nagpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsud ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay ng pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Hali kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y at sa inyo panag ng Panginoon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon. Umawit sa Panginoon at purihin ang Kanyang ngalan. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang Panginoon ay papurihan itong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay banggitin. Kahit siya ay ipahayag na ang Panginoon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Ang Panginoon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino man Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. O ang Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay ukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo dog na mga alay. Kung ang Panginoon ay tumating, nalikas niyang kabanalan. Humarap na nagnginginig ang lahat sa daigdigan. Ang Panginoon ay isang hari sa daigdig ay sabihin. Sanlibutan ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikha, nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-aawitan. Ang Panginoon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Umawit sa Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong kilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautosang nagpalaya sa inyo. Walang habag na kahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag, ngunit ang mahabagi walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Mga kapatid,
Ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? May liligtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Ang sabihin ng isa sa inyo, patnubayang kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang may dudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya magpakailanman. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya magpakailanman. Walang kahambing ang mga kahangahangang gawa niya. Purihin siya magpakailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya magpakailanman. Tayo pong lahat ay tatayo sa papuring awit ni Zacarias. Purihin ang Panginoong ating Diyos. Tayo po'y gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpuang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang luwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Purihin ang Panginoong ating Diyos. Nilikha tayo upang papurihan ng Panginoon. Buong temtim tayong manalangin. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Pinupuri ka namin, may likha ng lahat, sapagkat pinagkalooban mo kami ng mabubuting bagay sa lupa at pinarating mo kami sa araw na ito. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Pagpalain mo kami sa pagsisimula ng aming gawain sa araw na ito. Gawin mo kaming kamanggagawa tulad mo. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Panganawa ang aming mga kapatid, ang aming mga gawain sa araw na ito, upang kasama nila at para sa kanila, matayo namin ang isang lunsod na kalugod-lugod sa iyo. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Pataobang kami ng galang at tuwaan at sa lahat makakasalamuha sa araw na ito. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga kasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio,
para sa lahat na nagtitiwala na nilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng Pambansang Dambana at para ni Santo Padre Pio. Purihin nawa ang iyong ngalan, O Panginoon. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, Hari ng langit at lupa, gabayan mo ang aming isip at katawan sa maghapong ito, at kami pakabanalin mo. Gawin mo maging matapat kami sa iyong mga utos, sa wika at sa gawa. Tulungan mo kami ngayon at magpakailanman. Ilayo mo kami sa mga kasalanan at dalhin mo kami sa ganap na kaligtasan doon sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.